Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Tatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam ko na marami sa atin ang narito dahil ang misang ito ay misa para sa mga may karamdaman at humihingi ng kagalingan. Kailangan po nating tanggapin ang katotohanan na ang karamdaman o pagkakasakit ay bahagi ng buhay. Inuulit ko po, kailangan nating tanggapin na ang pagkakasakit o karamdaman ay bahagi ng buhay. Yung iba, hindi pa pinapanganak, may sakit na. Nasa sinapupunan pa lamang, may karamdaman na. Itinatanong ng magulang, iluluwal ko ba ito o hindi? Yung iba, paglabas, doon naglabasan ng karamdaman. Yung iba, habang lumalaki, mayroong sakit, may kapansanan. Yung iba ay wala, kung kailan lang tumanda, saka lang nagkaroon ng karamdaman. May Diyos o wala, ang karamdaman ay bahagi ng buhay. Inuulit ko, may Diyos o wala, ang karamdaman ay bahagi ng buhay. Sapagkat ang pagtanda ay bahagi ng ating pagkatao. Sabi nga ni San Agustin, the moment you are born, you start dying. Sapagkat hindi ka naman mananatiling bata, hindi ka mananatiling musmos. Tatanda ka, manghihina ka, pagdating ng araw, mamamatay ka. Bahagi yun. Pero ano po ang meron sa araw na ito? Ano po ang meron? Sabi ko nga, kung walang Diyos, bahagi ang karamdaman. Pero merong Diyos. Merong Diyos. Meron dapat pinagkaiba ang pananaw ng mga taong naniniwala sa Diyos at hindi naniniwala sa Diyos. Merong Diyos.
Meron kang pwedeng tawagin. Meron kang pwedeng paghugutan ng lakas. Meron kang pwedeng pagkunan ng pananalig. At kaya tayo naririto dahil naniniwala tayo na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Naikwento ko na ito nung misa ko nung isang buwan o nung kamakailan na kung saan ako po ay na-stroke last year. Pinipili bang stroke? Marahil ang tanong ko noon ay, bakit ako na-stroke? Pero bahagi yun. At bakit ako bumabalik-balik sa lugar na ito? Sapagkat kahit kailan, hindi ko pwedeng kalimutan ang biyayang naramdaman ko na kung saan ni ang aking daliri ay hindi ko may galaw, hindi ko mailipat ang bawat beads ng Santo Rosario, hawak ko lang dahil buong katawan ko ay paralyzed. Nagro-rosaryo ka pero hindi mo mailipat man lamang yung butil ng beads ng misteryo ng Santo Rosario. Ikalawa, nagpapasalamat ako sa kaibigan na nagdala ng relic sa akin ni Padre Pio, na kung saan, nung ako ay nasa ICU, nasa emergency room, sabi ng doktor, pinakamabilis po niyan sa ICU, 1 linggo. Ang pinakamatagal po niyan dito sa hospital, 1 buwan. At mismong isang doktor na tumingin, sabi niya, tinawagan niya ang kaibigan kong doktor at sinabi niya, Father Dave might not make it. Baka hindi na niya kayang bumangon. Pari ka, iniisip ko aking sarili, magiging gulay na ba ako habang panahon? Magiging gulay. Kasi doktor na mismo nagsabi na baka hindi ko nakakayanin. Ngunit sa tulong at panalangin ng mga banal, sa pananalig sa Diyos, sa pagtitiwala sa panalangin ng mahal na Birhen, na kung saan sa araw na ito ay ating pinagdiriwang kapistahan ng Ina ng Santo Rosario, hindi ako nawala ng pag-asa at alam kong hindi ako pinabayaan ng mahal na Birhen. Pagkatapos ng 3 araw, naigalaw ko ang aking mga kamay at paa. Pagkatapos ng 4 na araw, nakaupo na ako. Pagkatapos ng 5 araw, nakakalakad na ako. At sabi, sa 7 araw, pwede na akong lumabas. Mga minamahal na mga kapatid, palagi ko po itong sinasabi, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Mahalaga na tayo'y marunong tumanaw ng loob, utang na loob sa Diyos na pinagmumulan ng bawat biyaya. Sabi ng aking classmate sa stroke, siyempre pag na-stroke, may classmate ka na, di po ba, no? Classmate pala kita, di po ba? Sabi niya, ba't ikaw magaling na ako hindi? Ha? Bakit daw ako magaling na siya hindi? Binibiro ko siya, sabi ko, ako, nung na-stroke, ginawa ko ang dapat kong gawin. Ikaw, kinain mo pa rin lahat, di po ba? Ano ibig sabihin? Sabi po ni Santo Tomas de Aquinas, grace builds in nature. Ang biyaya ay namumukadkad sa ating pagkatao. Ano ibig sabihin? Lahat ay may biyaya. Pero kung hindi ka magko-cooperate, kung hindi mo iaayon ang iyong sarili, ang iyong kalooban, ang iyong pag-iisip, ang iyong pagkatao sa biyaya, kahit gaano kalaki ang biyaya, hindi mo ito may sasabuhay o hindi mararamdaman. Mga minamahal na mga kapatid, meron tayong mahal na ina na nagdadasal para sa atin. Meron tayong Padre Pio na nagdadasal para sa atin.
Pero kailangan nating tulungan ang ating mga sarili. Ano po ang aking halimbawa? Kaya ako na-stroke ay dahil ako ay diabetes. Kaya bawasan ang kain ng kanin. Bawasan o iwasan ang matatamis. Ganun lang naman yun, hindi po ba? At sabi nga ng isang matanda, Father, ipagdasal mo naman ako na ako'y gumaling sa diabetes. Palagi mataas ang aking blood sugar. Anong sagot ko? Nanay, classmate kita. Member tayo ng media. Ano yung media, Father? Mediabetes. Ano pa? Member tayo ng media. Mediabetes. Ay sabi ko sa kanya, Nanay, bawasan nyo lang ang kanin. Bawasan yung halo-halo. Bawasan yung leche flan. Nakita ko siya doon sa restaurant na gusto kong kainan. Paborito niya, binabanatan niya yung mango bravo. Ay, nako. Masarap yun. Kaya sabi ko sa kanya, Nanay, nakita ko kayo kanina. Binabanatan niyo yung mango bravo. Bawasan ninyo. Anong sagot sa akin ng matanda? Father, huwag mo na akong pagbawalan. I-pray over mo na lang ako. Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, hindi kayo gagaling kung hindi niyo iiwasan ang mga bagay na dahilan ng inyong karamdaman. Inuulit ko, hindi kayo gagaling kung hindi nyo iiwasan ang dahilan ng inyong karamdaman. Paliguan ko man kayo ng holy water, hindi kayo gagaling kung hindi nyo iiwasan ang inyong dahilan ng inyong karamdaman. Inuulit ko, dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin, pero kailangan nating, makibahagi sa biyaya na ipinagkakaloob natin o sa atin ng Diyos. Sa pagpapatuloy na ating banal na pagdiriwang, manalig ka. Sapagkat merong Diyos na hindi nakakalimot, hindi nagpapabaya. Ang hinihingi lamang ay, sana marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Amen. Amen. Inuulit ko po, kung kayo ay humihingi na kagalingan, mahalaga na meron kayong pananampalataya na kayo ay pagagalingin. Pahabol lang. Nung minsan, ako po ay nagpahid ng banal na langis sa isang matandang may sakit. Tinanong ko po ang matanda, sabi ko, Nanay, kayo ba'y naniniwala na kayo ay pagagalingin ng Diyos? Ang sagot sa akin ng matanda, ay hindi na, Father. Hindi na. Ay sabi ko sa kanya, ganun po pala. Ay sige po. Ay hindi ko na kayo papahiran para saan pa. Ano po? At saka, wag na kayong uminom ng gamot. Wag na kayong bumili ng gamot. Ano po? Ipunin nyo na lang ang pera, pambili ng kabaong kasi di na kayo gagaling. Ano po? Aanihin ang panalangin kung hindi kayo mananalig. Ano po? Mahalagang kasama sa ating pagdalangin ang ating pananampalataya na tayo pagagalingin sa Diyos sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren at ang ating patron, si Padre Pio ng Petrocina. Ano po? Huwag niyo po itong kakalimutan. Hindi bali ng humingi na hindi nakatanggap kaysa hindi nakatanggap dahil hindi naman humingi. Inuulit ko, hindi bali ng humingi at hindi nakatanggap, kaysa sa hindi nakatanggap dahil hindi humingi. Para po ito sa mga humihingi. Humihingi ng kagalingan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, patuloy nating mahalin at paglingkuran ng Diyos. Salamat sa Diyos.